Kumusta mga kasuri? Maligayang pagbabalik sa isa na namang makabuluhang kwentuhan dito sa Sulat Suri. Ako si Joff. At ako naman si Bia, ang inyong marites sa mga chika ng panitikan at pagsusulat. Ngayon, hindi lang kami ang chikadora dito dahil kasama natin ang kapwa nating marites sa kaalaman. Ito si Professor Lagrimas at syempre ang masipag nating estudyante na si Rui. Magandang umaga, Rui. Magandang umaga, Prof. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Ayan, I think maraming makaka-relate sa paksa natin ngayon. Lalo na yung mga estudyante na medyo naluloko na sa pagsusulat ng mga papel. Ayan, so Joff, ano nga ba ang chichika natin today? Simple lang naman, pero kagaya nga ng sinabi ko, medyo madaming naluloko. At ayan ang akademikong pagsusulat. Yan, bigatin yan eh. Yan, para mas malinaw tayo. Prof, tanong po namin, ano nga ba ang akademikong pagsusulat? Ang pagsusulat ay ang pagsasali ng salita, simbolo o larawan sa anumang paraan para may pahayag ang naisip natin. Pero kapag sinabi nating akademikong pagsusulat, may mataas na antas ito. Ito yung may intelektual na sulatin, may lalim, may ayos o nakaangkla sa kaalaman na makabuluhan para sa mambabasa. Alright. Prof, tanong lang po. Saan po ba ginagamit yung akademikong pagsusulat? Magandang tanong yan, Ruby. Kadalasan, ginagamit ito ng mga akademiko at profesional para sa pananaliksik. Pero hindi lang sila. Ginagamit din ito sa publikasyon, journal, at iba pang sulating kailangan ng masusing pag-aaral. Ayan. Tanong ko na rin, Prof. Kung pang mga journal, pang mga nagsasaliksik, o pang akademiko lang yung akademikong pagsusulat, meron bang mga mali o mga kailangan alituntunin na kailangan sundin? Oo naman, maganda tanong din yan. May tatlong pangunahing tuntunin yan. Una, katotohanan. Kailangan makatotohanan ng mga datos. Pangalawa, ebidensya. Hindi pwedeng haka-haka. Dapat may patunay. Pangatlo, balanse. Kailangan seryoso, hindi emosyonal at walang kinikilingan ang tono. Alright, yun pala yun. Yes. Dami ko natutuhan ngayon, guys. So, parang naramdaman ko tumalino ako dun. Ayan. Ikaw naman, Rui. Oo nga eh. Parang mas gumaan yung buhay ko. Oh. Tingin ko mas maintindihan ko na yung lesson namin ngayon. Ayan. At ayan mga kasuri, dito na magtatapos ang ating panibagong episode ng Sulat Suri. Sana mas maging malinaw sa inyo ang mundo na akademikong pagsusulat. Ako nga po pala si Bia. At si Joff. Kasama ang ating mga panauhin. Maraming salamat sa pakikinig mga kasuri. Hanggang sa susunod na kwentuhan. Paalam! Oh shit! Kamusta ka? Wala. Ayos ka lang ba? Ayos naman. Salbata ka lang kahit tayo pa ka na yung isa. Gamit ko siya ng like voice student planner. No, planner lang yan. Makakatulong ka sa inyo. Ano yan, magic? Oo. Pero, may laman to. May writing books, may tracker, at checklist. Sabi yun? Talaga ba nakatulong sa'yo yan? Oo, talaga. Hindi yung bibigay sa'yo ng teacher mo yung assignment. Tapos kagad tayo sa planner na to. Wow! Grabe naman yung planner mo na yan. Nakabili nga ako yan. Kaya nga, makakasuri, hindi man mapapabilis lang yung planner ang pagsusulat. Matutulungan ka naman ito maging organized at maayos ang panig. Right student planner. Mas madali ang bawat deadline. Hello, Mitrino! Cute naman. Sorry! Hi! Kamusta ulit mga kasuri? Welcome back sa Sulat Suri, ang podcast na may kwento, kaalaman at konting tawanan. Ako si Zoe. At ako naman si Bia, ang inyong marites sa mundo ng panitikan at pagsusulat. Last episode, pinag-usapan natin kung ano nga ba akademikong pagsusulat. Ngayon naman ay mas laliman pa natin ang ating chikahan. Tama! Dahil sa episode na to, aalamin natin ang mga uri at kantangian ng akademikong pagsusulat. At syempre, hindi lang kami ni Bia ang nandito. Dahil kasama namin ngayon ang dalawa nating kasuri, unahin natin si Akon. Good afternoon. Good afternoon. Excited na akong pag-usapan to dahil madaming naghihirap sa akademikong papel. Kasunod naman ang kasuri nating si Rashid. Hello! Sana makatulong kami para mas maintindihan ninyo ang akademikong pagsusulat. Ayan, so simulan na natin. Akon, ano nga ba ang mga uri ng akademikong pagsusulat? Marami yan, Bia, pero ilan sa pinakakaraniwan ay ang akademikong pagsasanaysay, pananaliksik, reaction papel, at abstract. Ang bawat isa ay may iba't ibang layunin at format. Ibig sabihin, hindi pala pwedeng one style fits all sa pagsusulat. Mismo, dapat alam mo ang tono para tama ang tono nito at ang nilalaman.
Okay. So Rashid, ano naman ang masasabi mo tungkol sa katangian ng akademikong pagsusulat? Una, formal lang wika. Pangalawa, objektibo. Hindi emosyon ang pinapairal, kundi datos. Pangatlo, ichika, logical at organisado ang mga datos at ideya. Kaya pala bawal ang sa tingin ko lang kapag walang source. Tama, kailangan may ebidensya at sunggunian para maging credible. Okay. Bilang mga estudyante, paano nyo ito ina-apply sa totoong buhay? Importante talaga ang maayos na pagsipi ng sources at malinaw sa pagpapaliwanag. Mas nagiging madali ang pagsusulat kapag may outline at sapat na research. Yun naman pala. Ususing pagre-research ang sagot sa mas maayos na pagsusulat. You know, exactly. Practice at disiplina lang talaga ang kailangan dyan. Ayan, mga kasuri, mas malinaw na ngayon ang mga uri ng katangian ng akademikong pagsusulat. At tandaan nyo, hindi kailangan matakot, kailangan lang intindihin. Kapag alam mo ang uri at layunin ng sulatin, mas magiging maayos ang output. At kapag maayos ang ebidensya, matibay ang argumento mo. Kaya, laban lang, mga kasuri. Muli, ako si Zoe. At ako si Bia. Maraming salamat sa pakikinig, mga kasuri. Hanggang sa susunod na episode ng Sulat Suri. Paalam!